Ilang taxi driver na nagdadala ng mga pasahero sa iba't ibang airport sa Pilipinas aktong nakuhanan ng video ng ilan sa ating mga kababayan matapos mahuli ang mga ito na may ginagawang kalokohan. At masyadong mahal maningil ng pamasahe kahit ang ilang pasahero ay sobrang lapit lang naman ng kanilang naging biyahe. Ang ilan nga sa kanila ay hindi makapaniwala dahil sobrang laki pa rin ng sinisingil sa kanila. Ang ibang taxi driver naman ay hindi gumagamit ng metro at kung may metro man ay sobrang bilis ang pagpatak nito. At para sa actual video ng konfrontasyon ng mga nabudol na pasahero sa ilang abusadong taxi driver na ito, panuurin natin ang video na to. Galing Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? 1 to hotel. Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1-1 na lang, sige 1-1. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Kaya 1-1 na lang. Airport, Terminal. Diyos ko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakita. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinalawanan ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, 1 to. Terminal 3 to Terminal 2. Oh. Pero hindi pa 300, bilis ng ano, dagdag Bilis ng dagdag natin. Na ano, observe mo din ba yon? Na-observe ko eh. Observe mo? Hindi ko ano ka. Sige lang ano ko lang. Every day kasi iba-ibang taxi yan ginagamit namin. Ngayon, unang labas ko pa. Pero ano natin to? Try natin to ireklamo para malaman ng may-ari. Magkano ba ang ano mo doon? Hindi pwede yun, sir. Kaya nga, lagi ako na sumasakay dito eh. Ganito lagi yung mga style eh. Ko ano to eh. Tingnan mo, 300. Ilan na yan? 100 na, 103. Hindi pa yung 300, dadagdag na naman yan. Sige. Hindi naman ako mapapaya rito. Ito kasi sir, everyday. Oo nga, sino may kasalanan? Yung may-ari nito. Yung may-ari. Yung may-ari nito kasi hindi chine-check yung ano nila, metro. Sila yung ano? Sila kaya nga kailangan natin reklamo to sa ano, sa airport. Hindi ako ano nito. Hindi nga, pero responsibilidad mo rin to kasi ikaw yung gumagamit nito, responsibilidad mo rin to. Dapat inaano nyo rin, chine-check ng may-ari to. Pagdating ko pa lang, sabi sa akin, wala na tayong unit. Sabi niya, kung gusto mo, ito, sabi ko, di ba yan yung nag-overhead? Sabi ko. Tingnan mo, ang bilis Paggas lang ako, sir. Bigay, ganito na lang, sir. Ano? Paggas lang ako. Wala tayong gas eh, no? Paggas lang ako, kahit 200 lang yung pera ko eh. Grabe talaga to. Idaan natin. Kaya walang nagtitiwala sa mga driver eh. Ganito na lang idaan natin sa opisina. Oo, sir. Ano ako? Hindi, ganito na lang. Ihatid na lang kita. Ibalik ko sa opisina ito. Open yan. Ibalik ko ito. Yun. Kasi may concern, di ba? Tama na yun. Mahirap yun kasi may point ka naman. Tama naman. May point parang karamihan ng ganitong taxi, ganyan yung metro eh. Hindi to ma-actionan kung hindi ko talaga. Ano na sir, kasi nung nag-ano ako, wala nang unit na sabi niya, ikaw kung gusto mo. Kaya pinicturean ko yung plate number mo eh, para malaman natin kung ano talang problema ng mga taxi na to sa airport. Kaya nag-airport taxi ba kasi may tiwala kami. Patid ko sa'yo, balik ko na lang sa kanila ito. Nauna, tanghali na nga ako I am so dismayed na dito pala sa Iloilo, I checked in sa Zuri Hotel papunta ng airport. My flight is at 6:40 in the morning, so I left early, 4:30 from the airport, from my hotel to the airport. Hindi gumagamit ang taxi dito ng mga meter. Ang charge niya sa akin is 600 pesos from Zuri Hotel
to the airport. Sabi ko, hindi kayo gumagamit ng meter dito. Hindi po daw. Ha? Is it legal? Is it allowed na hindi kayo gumagamit ng meter? Ang distance from Zuri Hotel to the airport is around 20 kilometers. Mga 20 minutes drive. More or less, pareho lang sa Cebu. Sa Cebu to the Mactan International Airport na gumagamit ng meter. Ang binabayaran ko doon is 300. But here, from airport to the city, wala talaga daw gumagamit ng meter. Sometimes they charge 600 or 700. Or in my case, I paid for 600 pesos on a flight that is 6:40. I left from the hotel at 4:20 in the morning. Madali lang yun, 20 minutes kasi walang traffic. And I was charged with an embarrassing 600 pesos. Ganun ba talaga dito sa Iloilo? From my hotel sa Zuri, hindi ko alam kung anong street yun, papuntang dito sa airport ninyo. Hindi kayo gumagamit ng meter. Ano to? Legal ba to? LTO? Ano ba tong meron dito sa inyo? Sa Iloilo, bakit ganito yung hindi kayo gumagamit ng meter? Ang nag-charge kayo ng flat rate. In my case, 600. In some instances nga daw, is 700. This is quite embarrassing, no? Make it a clarification kung ito ba talaga illegal ang ginagawa ng mga taxi drivers na to. Kasi nga wala daw meter dito papuntang airport. Wow! Ibang klase din kayo dito sa Iloilo, ha? Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW, kung sakaling sa mga airport kayo pupunta sa Pilipinas, mas maganda kung gumamit na lang tayo ng Grab application. Ito nga ay para makapag-book na rin kayo ng mga service papunta sa airport. At base na nga rin sa naging experience ko, halos karamihan ng mga driver sa Grab ay mapagkakatiwalaan at hindi mapagsamantala. At kung sakaling meron mang additional charge, ay agad din nila kayong sasabihan kung para saan ito. At pwede naman kayong tumanggi kung sakaling hindi kayo sang-ayon dito. At kung sakali namang walang available Grab sa inyong mga area, ay mas makabubuti na piliin ang mga meter taxi at wag na wag kayong papayag kung sakaling kokontratahin lamang kayo ng isang taxi na sasakyan nyo or hindi sasabihin sa inyo kung magkano simula pa lamang ng inyong pag-uusap. Ito nga ay para makaiwas na rin tayo sa mga ganitong klaseng pambubudol. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.